Isang umaga, ang karaniwang katahimikan ng isang bayang agrikultural sa gilid ng Mikawayan, Bulacan ay tila hindi na bago. Ang hamog ay nakakapit pa sa mga dahon ng palay, at ang huni ng mga pipit ay naglalaro sa ibabaw ng mga bagong tanim na bukirin. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang naputol nang may mapansin si Mang Tasyo, isang magsasaka mula sa barangay Malhakan, na isang bagay na hindi pangkaraniwan sa gitna ng kanyang lupain. Isang malaking puting sako, marumi at mamasa-masa, ang nakahando sa isa-isang pilapil na bihirang daanan ng tao. Sa simula, inakala ni Mang Tasyo na isa lamang itong basyong sako ng pataba na inanod ng tubig mula sa ilog. Subalit ng kanyang lapitan, isang masangsang na amoy ang tumusok sa kanyang ilong, dahilan upang siya'y mapahinto. Ang sako ay mahigpit na nakatali. Ngunit sa isang dulo nito, may nakita siyang isang madilim na mansa, tila tuyong dugo. Dahil sa pinaghalong kuryosidad at takot, nagpa siya si Mang Tasyo na tawagin ang dalawa niyang kasamahan na nag-aararo, hindi kalayuan. Silang tatlo ay nagtangkang alamin kung ano ang laman ng sako. Maingat nilang inangat ang dulo ng tali na rapya na nagbubuklod dito, at bigla, isang mas matinding amoy ang sumingaw. Isa sa kanila ay biglang napaatras habang tinatakpan ang ilong. Hindi ito amoy ng ordinaryong patay na hayop, sabi ni Mang Tasyo na namumutla ang mukha. Hindi na sila naglakas loob na magpatuloy. Agad nilang tinawagan ang kapitan ng barangay at humingi ng tulong sa pulisya. Wala pang isang oras, dumating ang isang pangkat mula sa Mikawayan City Police Station kasama ang Scene of the Crime Operatives, SOCO, ng Bulacan Provincial Police Office. Agad na nilagyan ng police line ang paligid ng bukirin. Ang mga residente na nagsisimula ng mag-usyoso ay pinalayo upang hindi makagambala sa investigasyon. Ang mga saksi na nakakita sa sako bago ito buksan ay kinuhanan ng pahayag. Ilan sa mga residente ang nagsabing may nakita silang motorsiklo na dumaan noong madaling araw, ngunit hindi malinaw kung sino ang sakay nito. Binuksan ng mga pulis ang sako sa harap ng mga medical personnel at opisyal ng barangay. Nang putulin ang buhol ng tali, ang dating tahimik na paligid ay napalitan ng tensyon. Lahat ng mata ay nakatuon sa laman ng sako, at ilang opisyal ang tila nagpipigil ng hininga. Sa loob ng sako, mayroong isang bulto na binalot sa itim na plastik at tinakpan ng packaging tape. Nang buksan ang unang sapin, isang nakakasukang amoy ang biglang kumalat, dahilan upang mapasigaw at umatras ang ilang residente. Mabilis na isinara muli ng mga pulis ang sako, habang iginigiit na dapat manatiling malinis ang lugar. Tumawag sila ng forensic team mula sa SE General Hospital para sa mas malalim na pagsusuri. Wala pang opisyal na pahayag na inilabas ang pulisya, ngunit ayon sa isang source, ang laman ng sako ay hinihinalang mga bahagi ng katawan ng tao na nasa malubhang estado na ng pagkasira dahil sa pagkakababad sa tubig ng bukid. Ang hinalang ito ay naghihintay pa ng kumpirmasyon mula sa forensic identification na isasagawa rin noong gabing iyon. Ang mga residente na karaniwang nagtatrabaho sa bukid ay piniling lumayo muna. Ang iba ay natatakot, habang ang iba naman ay puno ng kuryosidad. Pagsapit ng gabi, mahigpit na binantayan ang lugar habang dinala ng mga petugas ang sako sa ospital para sa karagdagang pagsusuri. Ang Mikawayan, na karaniwang payapa, ay biglang naging sentro ng usap-usapan sa social media at mga group chat na siyang simula ng isang misteryong hindi pa nareresolba. Kinagabihan matapos matagpuan ang sako, halos hindi nakatulog ang mga taga-barangay Malhakan. Ang mga ilaw sa kanilang mga tahanan ay nanatiling bukas hanggang hating gabi, at ang usapan tungkol sa kung ano talaga ang natagpuan sa bukid ang naging pangunahing paksa sa bawat sulok. May ilang residente pa na sinadyang puntahan ang lugar na may police line para lamang tiyakin na hindi tsismis ang kumakalat na balita. Sa kabilang dako, sinimula ng pulisya ang paghahanap ng mga baka sa paligid. Natagpuan nila ang mga marka ng gulong ng motorsiklo sa pilapil, hindi kalayuan sa kung saan natagpuan ang sako. Mukhang bago ang mga marka, na parabang dinaanan lamang ilang oras bago matagpuan ang sako. Malapit dito, nakakita rin sila ng bakas ng isang malaking sapatos na may kakaibang disenyo sa swelas, na pinaghihinala ang pag-aari ng isang lalaki. Lahat ng ebidensya ay agad na kinunan ng litrato at iningatan ng SOCO team. Si Hepe Rivas ng Mikawayan Police, sa kanyang pahayag sa mga mamamahayag, ay nagsabi, "Inaalam pa namin ang lahat ng posibleng anggulo. Sa ngayon, hindi pa natin matitiyak kung ang natagpuang ito ay may kaugnayan sa isang krimen o iba pa."
Ngunit ang mga paunang indikasyon ay nagpapakita ng isang kahina-hinalang pangyayari. Ang pahayag na iyon ay lalong nagpatindi sa kuryosidad ng mga residente. Samantala, nagsimula ng maglabas ng mga ulat ang media na may mga nakakakabang pamagat. Si Mang Tasyo, ang nakahanap ng sako, ay halatang nababagabag pa rin. Nang kapanayamin, sinabi niyang hindi niya malilimutan ang masangsang na amoy na nagmula sa sako. Akala ko po sako lang ng pataba, pero nang lapitan ko, iba ang amoy, parang amoy ng matagal nang nabubulok na laman, marahan niyang sabi. Idinagdag pa niya na noong nakaraang gabi, may narinig siyang tunog ng motorsiklo na mabilis na dumaan sa maliit na kalsada malapit sa bukid bandang madaling araw. Sa paglipas ng gabi patungo sa umaga, ang lugar ng krimen ay naging sentro ng atensyon. Nagdagdag ng mga tauhan ang pulisya upang matiyak na walang sinumang residente ang papasok. Mula sa malayo, ang dilaw na police line ay tila isang hangganan sa pagitan ng pag-uusisa at takot. Hindi nagtagal, dumating ang paunang resulta mula sa forensic team ng AFP General Hospital. Kahit hindi pa opisyal na inaanunsyo, sinabi ng isang source na ang laman ng sako ay hindi nga hayop. Ang mga natagpuang bahagi ay hinihinalang mga piraso ng katawan ng tao, bagaman hindi pa matukoy ang pagkakakilanlan nito. Ang natuklasang ito ay nagpatibay sa hinala na ang bukirin ay lugar lamang kung saan itinapon ang biktima at hindi ang mismong lugar ng krimen. Pinalawak ng pulisya ang investigasyon sa pamamagitan ng pagsisiyasat sa mga kalapit na lugar, kabilang ang mga kanal ng irigasyon at mga daanan patungo sa ibang barangay. Sinuri rin nila ang mga recording sa mga tindahan at bahay na nakaharap sa kalsada. Mula sa isang malabong recording, may nakitang anino ng isang motorsiklo na may malaking bagay sa likuran nito na dumaan bandang 2:00 ng madaling araw. Wala pang nakakaalam kung sino ang nagmamaneho ng motorsiklo. Ngunit isang bagay ang tiyak, ang misteryo ng sako sa bukid ng Mikawayan ay naging isang malaking kaso na yumanig sa lungsod, at sa likod ng sakong iyon ay mayroong isang madilim na kwentong unti-unti nang nabubunyag. Kinabukasan, ang kapaligiran sa AFP General Hospital sa Quezon City ay puno ng tensyon. Ang forensic team ay walang tigil na nagtatrabaho mula pa noong nakaraang gabi, sinusubukang tukuyin ang pagkakakilanlan ng laman ng sakong natagpuan sa bukid. Ang ilang bahagi ng katawan ay nasira na dahil sa pagkakababad sa tubig, kaya naging mahirap ang proseso. Gayunpaman, dahil sa mga natirang piraso ng damit at isang maliit na bagay na kasamang natagpuan sa sako, nagsimula silang makahanap ng mahahalagang palatandaan. Sa gitna ng mga itim na plastik na bumabalot sa katawan, mayroong isang pitakang gawa sa kulay kapeng katad na buo pa rin kahit basa. Sa loob nito, natagpuan ang isang identification card na may pangalang Andres Andy Bonifacio, 34 taong gulang, residente ng Marulas, Valenzuela City. Hindi pa sigurado ang mga otoridad kung ang biktima ay ang may-ari ng ngunit ang natuklasang ito ay naging isang napakahalagang panimulang punto. Agad na kumalat sa lokal na media ang balita tungkol sa posibleng pagkakakilanlan. Sa loob lamang ng ilang oras, dumagsa ang mga mamamahayag sa ospital upang humingi ng opisyal na pahayag. Ngunit pinigil pa rin ng pulisya ang detalyadong impormasyon upang mapanatili ang integridad ng investigasyon. Hinihintay pa namin ang resulta ng AFP test at fingerprint analysis. Hindi pa kami makakapagbigay ng konklusyon hanggat hindi natatapos ang lahat ng proseso, sabi ni Police Major Dayan Santos, ang hepe ng investigasyon ng Valenzuela City Police na may maingat na tono. Samantala, sa lugar kung saan nakatira si Andres Bonifacio, nagsimula ng mamuo ang pag-aalala. Ayon sa mga residente, 3 araw nang nawawala si Andres. Kilala siya bilang isang driver ng isang cargo truck na naglalakbay sa iba't ibang probinsya at huli siyang nakita na naghahatid ng kargamento sa Pampanga. Pagkatapos noon, hindi na aktibo ang kanyang cellphone. Ang pahayag ng asawa ng biktima, si Maria Bonifacio, ay lalong nagpadama ng kalungkutan. Namamaga ang kanyang mga mata habang sinasabing nagpaalam nga ang kanyang asawa na papasok sa trabaho isang gabi, ngunit hindi na ito bumalik. Karaniwan, 2 araw lang ay umuuwi na siya. Sinubukan ko siyang tawagan, pero laging patay ang cellphone niya, sabi niya nang may panginginig sa boses. Agad na sinundo ng pulisya si Maria at dinala sa ospital upang tumulong sa pagkilala. Nang makita ni Maria ang litrato ng damit at pitaka na natagpuan kasama ng mga labi, bigla siyang napahagulgol at nawalan ng malay.
Agad siyang inasikaso ng mga mediko habang pinabilis ng forensic team ang proseso ng SDA matching upang makumpirma ang pagkakakilanlan ng biktima. Sa kabilang banda, nakatuon na ngayon ang pulisya sa huling ruta na tinahak ng biktima. Batay sa GIS data mula sa kumpanyang pinagtatrabahuan ni Andres, huling na-detect ang kanyang truck sa isang alternatibong daan malapit sa Sta. Rita Exit Sanlex, mga 5 kilometro lamang mula sa lugar kung saan natagpuan ang sako. Ang katotohanang ito ay nagpatibay sa hinala na si Andres ay biktima ng isang krimen at ang kanyang katawan ay itinapon lamang sa bukirin. Nang hapong iyon, muling napuno ng mga investigador ang lugar sa Mikawayan. Nakahanap sila ng isang pakete ng sigarilyo, isang pares ng tsinelas, at maliliit na patak ng dugo sa damuhan na patungo sa isang maliit na daan papasok sa isang kalapit na baryo. Ang lahat ng ebidensya ay kinolekta at dinala sa forensic laboratory para sa karagdagang pagsusuri. Ang buong Valenzuela at mga kalapit na lugar ay nagulantang. Mula sa misteryo ng isang sako sa bukid, nabuksan ang isang malagim na kwento tungkol sa isang truck driver na maaaring naging biktima ng karahasan. Ngunit sino ang salarin at ano ang motibo sa likod ng pangyayaring ito? Lahat ay nananatiling isang malaking tandang pananong na dahan-dahang naghihintay ng kasagutan. Kinabukasan, tila mabigat ang hangin sa FE General Hospital. Ang forensic team ay patuloy na nagtatrabaho, sinusubukang tukuyin ang pagkakakilanlan ng biktima mula sa mga piraso ng katawan na natagpuan sa bukid sa Mikawayan. Naging mahirap ang proseso, ang ilang bahagi ng katawan ay malubhang nasira dahil sa pagkababad sa tubig. Ngunit sa gitna ng sako, natagpuan ang isang maliit na bagay na nagbigay liwanag, isang kulay kapeng pitakang katad na buo pa rin. Sa loob ng pitaka ay may isang ihi na may pangalang Andres Bonifacio, 34 taong gulang, taga Marulas, Valenzuela. Hindi pa nagbigay ng tiyak na konklusyon ang pulisya, ngunit ang natuklasang ito ay nagbukas ng isang bagong landas sa investigasyon. Hindi nagtagal, kumalat ang balita tungkol sa pagkakakilanlan sa media. Nagsimulang magtipon ang mga mamamahayag sa labas ng ospital, naghihintay ng opisyal na pahayag mula sa pulisya. Ang proseso ng pagkilala ay isinasagawa pa. Hindi pa natin matitiyak kung ang biktima ay ang may-ari ng sabi ni Major Dayan Santos sa media. Ipinagdiinan niya na ang team ay nagsasagawa ng AV at fingerprint matching para makumpirma ang datos. Samantala, napuno ng pighati ang tahanan ni Andres sa Marulas. Ayon sa kanyang asawang si Maria, 3 araw nang hindi nakokontak ang kanyang mister. Karaniwan, 2 araw lang ay umuuwi na siya galing sa biyahe, pero ngayon, laging patay ang cellphone niya, sabi niya habang pinipigilan ang pag-iyak. Si Andres ay nagtatrabaho bilang driver ng isang cargo truck at huling na lamang naghatid ng kargamento sa Pampanga. Pinapunta si Maria sa ospital upang tumulong sa pagkilala. Nang makita niya ang litrato ng damit at pitaka na natagpuan kasama ng mga labi, bumuhos ang kanyang mga luha. Nakilala niya ang kupas na maong na jacket na madalas isuot ng kanyang asawa. Agad na nagsagawa ng ECG test ang pulisya upang kumpirmahin ang pagkakakilanlan. Mula sa GIS tracking ng kumpanya, huling na-detect ang truck ni Andres sa isang daan malapit sa Sta. Rita, mga 5 kilometro lamang mula sa kung saan natagpuan ang sako. Ang katotohanang ito ay nagpatibay sa hinala na ang biktima ay si Andres Bonifacio at ang sako ay itinapon lamang doon, hindi ang lugar ng krimen. Muling sinuri ng mga operatiba ang paligid. Sa Pilapil, natagpuan nila ang isang pares ng tsinelas, isang kaha ng sigarilyo, at mga patak ng dugo sa damuhan na patungo sa isang maliit na daan papasok sa isang baryo. Lahat ng ebidensya ay iningatan. Sinimulan na ring suriin ng pulisya ang ilang mga karenderya sa kahabaan ng daan, naghahanap ng mga recording na maaaring nakakuha ng paggalaw ng truck bago ito mawala. Ngayon, ang mga residente ng Valenzuela at Mikawayan ay nababalot ng takot at kuryosidad. Mula sa isang misteryosong sako, ang kaso ay naging isang hinala ng planadong pagpatay sa isang truck driver na kilalang palakaibigan at masipag. Sino ang nasa likod ng krimeng ito at bakit si Andres ang naging biktima? Ito ay nananatiling isang malaking palaisipan na unti-unting tumuturo sa isang bagay na mas madilim. Nang hapong iyon, nagtalaga ang Valenzuela City Police ng isang espesyal na team upang subaybayan ang huling mga bakas ng truck na minamaneho ni Andres Bonifacio.
Batay sa datos ng IHIT, mula sa kumpanya, nanatiling aktibo ang truck hanggang alas 3 ng madaling araw bago biglang nawala ang signal nito sa lugar ng bokeh. Ito ay ilang oras lamang bago matagpuan ang kahina-hinalang sako. Mabilis na kumilos ang team. Sinuyod nila ang isang tahimik na daan na napapaligiran ng mga tubuhan at palayan, kung saan huling naitala ang signal. Mula sa pagsisiyasat, natagpuan ng pulisya ang mga bakas ng malalaking gulong na tugma sa disenyo ng gulong ng truck ng kumpanyang pinagtatrabahuan ni Andres. Ang mga bakas ay huminto sa isang patay na dulo ng kalsada, malapit sa isang tumpok ng lupa mula sa isang lumang proyekto. Tila matagal na huminto ang truck doon. Hindi kalayuan, nakakita ang isang residente ng isang piraso ng delivery receipt na may pangalan ni Andres at petsa ng paghahatid 3 araw na ang nakalipas. Ang papel ay bahagyang basa at natabunan ng putik, ngunit malinaw pa ring nababasa. Ang ebidensyang ito ay nagpatibay na si Andres ay naroon nga sa lugar na iyon bago mawala. Samantala, mula sa pagsusuri sa cellphone ni Andres na natunton sa pamamagitan ng Wi-Fi, natuklasan ng Cybercrime Unit na naging aktibo ang cellphone ng biktima sa loob ng 2 minuto bandang 2 oras 7 minuto ng madaling araw. Ang signal nito ay lumitaw sa isang cell tower sa Barangay Turo, mga 3 kilometro mula sa lugar kung saan natagpuan ang sako. Pagkatapos noon, tuluyan nang nawala ang signal at hindi na muling naging aktibo ang cellphone. Ito ay nagpapahiwatig na ang cellphone ay panandali ang binuksan, posibleng ng isang kasama ng biktima o ng salarin, sabi ni Major Dayan Santos sa media. Idinagdag niya na nakikipag-ugnayan na sila sa service provider upang matukoy ang iba pang device na maaaring konektado sa parehong oras. Sa lugar, natagpuan din ng pulisya ang mga bakas ng isa pang truck na dumaan sa parehong ruta, ngunit patungo sa kabilang direksyon. Ang magkaibang disenyo ng gulong ay nagdulot ng hinala na may isa pang sasakyan na sangkot. Posibleng huminto ang biktima dahil may nakasalubong o nakipagtransaksyon sa isang tao bago ang insidente, sabi ng isang investigador na hindi nagpakilala. Isang residente na nakatira malapit sa lugar ang nagsabing nakarinig siya ng tunog ng makina ng truck na matagal na umaandar, ngunit hindi gumagalaw, bandang alas 2 ng madaling araw. Akala namin nagpapahinga lang ang driver dahil halos kalahating oras na umaandar ang makina, sabi ni Mang Milyo, isang residente ng Turo. Ang pahayag na ito ay lalong nagpatibay sa paniniwala ng mga investigador na may nangyari sa lugar na iyon bago itinapon ang katawan ni Andres. Pagsapit ng gabi, ang truck na minamaneho ni Andres ay natagpuan sa isang bakanting lot sa likod ng isang lumang bodega, mga 7 kilometro mula sa pinangyarihan ng krimen. Nakakagulat ang kondisyon nito. Nakalock ang pinto ng driver, ngunit basag ang salamin sa likuran. Sa loob ng kabina, natagpuan ang mga patak ng dugo, mga bakas ng pakikipaglaban, at isang pitakang walang laman. Ang pagkatuklas sa truck ay nagmarka ng isang malaking pagbabago sa investigasyon. Ang misteryo na sa unay tila simple ay naging isang kaso ng malupit na pagpatay na may maingat na plano. Ngunit sino ang nasa likod ng lahat ng ito at ano ang tunay na motibo sa pagpatay sa truck driver? Ang sagot ay nananatiling nakakubli sa dilim ng gabi na kasisimula pa lamang. Ang pagkatuklas sa truck ni Andres sa isang bakanting lot sa likod ng lumang bodega ay nagbukas ng isang bagong kabanata sa investigasyon. Nagtrabaho ang forensic team ng Valenzuela Police hanggang madaling araw, sinusuri ang bawat sulok ng sasakyan. Sa sahig ng kabina, natagpuan ang mga bakas ng dugo na tila kinaladkad patungo sa pinto ng driver. Samantala, sa upuan, may mga bakas ng putik mula sa sapatos na hindi tumutugma sa sukat ng sapatos ng biktima. Hinihinala ng mga otoridad na nanlaban ang biktima bago tuluyang pinukpok o sinaktan sa loob ng truck. Bukod dito, mula sa mga fingerprint na kinuha sa manibela at pinto ng kabina, natagpuan ang isang hindi kilalang fingerprint na hindi tumutugma sa kay Andres o sa sinumang miyembro ng kanyang pamilya. Ang datos na ito ay kasalukuyang inihahambing sa pambansang database ng pulisya. May matibay na indikasyon na hindi nag-iisa ang biktima sa loob ng truck nang mangyari ang krimen, sabi ni Police Colonel Ratna Cruz, pinuno ng AA Forensic Group. Natagpuan din ng pulisya ang mga bakas ng sapatos na may sukat na 42 sa lupa sa paligid ng truck. Mula sa lalim ng pagkakabaon nito sa lupa, tinatayang ang salarin ay matangkad at mabigat.
Hindi kalayuan, mayroong isang pakete ng sigarilyo ng isang partikular na tatak at isang botelya ng mineral water na walang laman. Ang dalawang bagay na ito ay dinala para sa pagsusuri ng fingerprint at DNA. Sa kabilang banda, nakahanap ng isang interesanting lead ang cybercrime unit. Noong gabi bago siya mawala, nakatanggap ng mensahe sa WhatsApp ang cellphone ni Andres mula sa isang hindi kilalang numero na may maikling laman, "Kita tayo sa dati, 2:00." Ang mensahe ay binura bago ang insidente, ngunit nagawang ma-recover sa pamamagitan ng automatic backup system. Hinihinala ng pulisya na ang mensaheng iyon ay isang kasunduan sa pagitan ng biktima at ng salarin. Ang isang key recording mula sa isang karenderya sa daan patungong Bukayo ay nagpakita rin na huminto ang truck ni Andres bandang 1:15 ng umaga. Mula sa kabilang direksyon, isang itim na motorsiklo ang lumapit at huminto sa gilid ng kalsada. Ang malabong kuha ay nakita lamang ang anino ng isang taong nakasuot ng makapal na jacket at full-face helmet. Ang taong iyon ay umakyat sa gilid ng truck sa loob ng ilang minuto. Pagkatapos, iniwan ang motorsiklo sa gilid ng daan. Ilang sandali pa, dahan-dahang umandar ang truck patungo sa timog, sa direksyon ng bukid kung saan natagpuan ang sako. Ang naiwang motorsiklo ay kinuha muli makalipas ang mga 30 minuto ng isang taong may ibang kasuotan. Ang recording na ito ay nagpatibay sa hinala na higit sa isang tao ang sangkot. Ang balitang ito ay nagdulot ng kaguluhan sa publiko. Ang pangalan ni Andres Bonifacio ay naging viral sa social media, kasama ang iba't ibang espekulasyon tungkol sa motibo sa likod ng kaso. May mga naghihinala na may kaugnayan ito sa utang, iligal na negosyo, o personal na alitan. Ngunit iginiit ng pulisya na masyado pang maaga para magbigay ng konklusyon. Samantala, ang asawa ng biktima, si Maria, ay tahimik na nakayuko habang dumating ang mga pulis upang magbigay ng mga bagong impormasyon. Sa harap ng mga mamamahayag, marahan siyang nagsalita, "Gusto ko lang malaman kung bakit ganito ang ginawa sa asawa ko. Naghahanap buhay lang naman siya para sa pamilya." Pagsapit ng gabi, ang lugar kung saan natagpuan ang truck ay muling pinuntahan ng 12-dosenang residente na gustong makita ito ng personal. Napilitang isara ng pulisya ang lugar upang maiwasan ang pagdami ng tao. Mula sa likod ng dilaw na police line, makikita ang mga mukha na puno ng tensyon. Lahat ay nagtatanong kung sino ang misteryosong nagpadala ng mensahe at ano ang tunay na kaugnayan nito kay Andres Bonifacio. Hindi pa tapos ang investigasyon. Ngunit mula sa lahat ng ebidensyang natagpuan, lalong naniniwala ang pulisya na ang kasong ito ay hindi isang ordinaryong aksidente, kundi isang planadong pagpatay na isinagawa ng maingat. Sa ikatlong araw matapos matagpuan ang misteryosong sako, nagsimulang magkaroon ng linaw ang investigasyon. Mula sa mga resulta ng forensic at digital analysis, lumitaw ang isang bagong pangalan na lalong nagbigay kulay sa kaso, Benji Santos, kasamahan sa trabaho ni Andres sa parehong kumpanya ng kargamento. Si Benji ay isang reserbang driver na karaniwang kahalili ni Andres sa ruta patungong Central Luzon. Ngunit mula nang ideklarang nawawala si Andres, hindi na rin nagpakita si Benji sa opisina. Hindi aktibo ang kanyang numero at ang kanyang tinitirhang apartment sa Tondo ay walang tao. Ayon sa mga kapitbahay, huli siyang nakita 2 araw bago mawala si Andres, may dalang malaking backpack at nagmamadaling umalis. Malakas ang hinala ng mga otoridad na si Benji ang huling nakipag-ugnayan sa biktima. Ang misteryosong numero na nagpadala ng mensahe sa WhatsApp kay Andres noong gabi ng insidente ay natuklasang nakarehistro sa isang lumang SD card na ginagamit ngayon ni Benji. Ang katotohanan ito ay nag-udyok sa pulisya na maglabas ng TB on the lookout T-Bolo order para kay Benji Santos. Samantala, mula sa investigasyon sa opisina ng kumpanya, nabunyag na ilang araw bago ang insidente, nagkaroon ng matinding pagtatalo sina Andres at Benji sa warehouse. Ayon sa mga saksi, ang alitan ay nagsimula dahil sa isyu ng pera at akusasyon ng pagnanakaw ng kargamento. Inakusahan ni Andres si Benji na kinuha ang panggastos sa biyahe nang walang pahintulot. Muntik na silang magsuntukan, sabi ng isang kasamahan nilang driver sa investigador. Ang pahayag na ito ay nagpatibay sa motibo ng paghihiganti o personal na alitan. Dagdag pa rito, mayroon ng dating record si Benji ng mga maliliit na kaso na may kaugnayan sa away sa pier ng North Harbor.
Pinalawak ng mga investigador ang paghahanap sa mga hangganan ng Bulacan at Pampanga. Mula sa pakikipag-ugnayan sa ibang mga himpilan ng pulisya, natagpuan ng team ang itim na motorsiklo na nakunan sa Kihis noong gabi ng insidente na nakaparada sa isang lumang talyer sa lugar ng Giginto. Sinabi ng may-ari ng talyer na ipinaiwan ito ng isang taong nagpakilalang Tuwawan. Ngunit ang mukha nito ay tugma sa larawan ni Benji na ipinakita ng pulisya. Ang natuklasang ito ay lalong nagpatibay sa hinala na si Benji ay hindi lamang isang saksi, kundi ang pangunahing salarin. Hinihinala ng pulisya na noong gabi ng insidente, inimbitahan ni Benji si Andres na makipagkita sa dahilan na pag-uusapan ang tungkol sa pera. Ang pagtatagpo ay nauwi sa mainitang pagtatalo at karahasan sa loob ng truck. Matapos mawalan ng lakas ang biktima, nataranta si Benji at nagpa siyang itapon ang katawan ni Andres sa bukid, binalot sa sako ng pataba upang hindi makilala. Ngunit may isang detalye pa ang hindi malinaw. Mula sa pag-trace sa cellphone ni Benji, ang huling signal nito ay naitala sa isang terminal ng bus sa Parañaque isang araw matapos matagpuan ang sako. Ibig sabihin, posibleng tumakas na siya papunta sa ibang probinsya gamit ang peking pagkakakilanlan. Ipinahayag ni Police Colonel Eco Reyes, ang hepe ng Valenzuela Police, patuloy naming hahabulin ang salarin saan man siya magpunta. Nagpadala na kami ng mga team sa mga lugar na pinaghihinala ang kanyang tinakbuhan. Samantala, ang tahanan ng pamilya Bonifacio ay napuno ng pighati at galit. Nagdatingan ang mga kapitbahay upang mag-abot ng pakikiramay, habang ang asawa ni Andres na si Maria ay tahimik na nakaupo at nakatitig sa larawan ng kanyang asawa. Gusto ko lang ng katarungan, marahan niyang sabi. Ang kaso ay hindi na lamang tungkol sa isang misteryosong sako sa bukid, kundi isang trahedya ng pagkakanulo, paghihiganti, at desperasyon na unti-unting nagbubuka sa madilim na panig ng samahan ng mga kasamahan sa trabaho sa mundo ng pangkargamento. Nang hapong iyon, tila mabigat ang hangin sa kahabaan ng South Luzon Expressway. Ang kalsada ay puno ng malalaking truck at mga bus na bumibiyahe sa iba't ibang probinsya. Sa gitna ng kaguluhan, isang team mula sa Valenzuela Police ay mabilis na kumikilos, hinahabol ang isang pangalan, Benji Santos, ang tao ngayon ay pangunahing wanted sa kaso ng misteryosong sako sa Mikawayan. Mula sa pag-trace ng signal ng cellphone at datos ng TV sa terminal, natuklasan ng pulisya na huling nakita si Benji na sumakay ng bus patungong Legazpi, albay 2 araw na ang nakalipas. Nakasuot siya ng itim na sombrero at kulay abong jacket, may dalang malaking backpack. Sa Parañaque Integrated Terminal Exchange, PITS, nakunan siya ng kamera na bumibili ng bagong SIF card sa isang tindahan bago umalis ang bus. Ang signal ng bagong SIF card ay ilang beses na lumitaw sa mga lugar ng Lucena at nagabago tuluyang mawala sa hangganan ng Camarines Sur. Agad na ipinadala ang isang joint team mula sa NFERPO at Police Regional Office 5. Sa mga checkpoint sa hangganan, ipinakalat nila ang larawan ng suspect sa iba't ibang istasyon at terminal. Nakikipag-ugnayan na kami sa lahat ng himpilan sa iba't ibang rehiyon. Hindi makakatakas ang salarin, mariing sinabi ni Colonel Eco Reyes sa media. Samantala, natagpuan ng mga investigador ang isang bagong ebidensya mula sa loob ng truck ni Andres. Sa ilalim ng upuan ng driver, may isang sobre na naglalaman ng 8,000 at isang sulat kamay na nagsasabing, "Ipaliwanag ko mamaya ang pera mo, huwag ka munang magsumbong sa opisina." Ang sulat kamay ay inihambing sa mga dokumento ni Benji at kinumpirma ng isang handwriting expert na magkatugma ang mga ito. Ibig sabihin, planado nga ang pagtatagpo ni na Andres at Benji noong gabing iyon, ngunit hindi pa malinaw kung ano talaga ang nangyari na humantong sa kamatayan. Hinihinala namin na tinakot ang biktima. Posibleng nagkaroon ng pagtatalo na lumala, sabi ni Major Dean Santos, na namumuno sa investigasyon. Sa kabilang banda, sinuri rin ng pulisya ang mga transaksyon sa bank account ni Benji bago siya tumakas. Mula sa ulat ng bangko, nag-withdraw siya ng 12,000 sa isang AK sa Bukay noong gabi ng insidente. Ginawa ang transaksyon bandang 1:15 ng madaling araw, ilang minuto lamang matapos huling madetect ang cellphone ni Andres. Ang katotohanan ito ay nagpatibay sa hinala na kinuha ng salarin ang pera ng biktima bago tumakas. Pagsapit ng gabi, nakatanggap ng bagong impormasyon ang team sa isang terminal sa Gumaca, Quezon.
Isang konduktor ng bus na biyaheng pa Bicol ang nagsabing nakilala niya ang mukha ng suspect mula sa mga flyer na ipinamahagi ng pulisya. Sumakay siya sa bus ko, sabi niya papuntang Legazpi, pero bigla siyang bumaba sa Atimonan, sabi niya magpapalit daw ng sasakyan, sabi ng konduktor. Ang impormasyong iyon ay lalong nagpatindi sa tensyon ng investigasyon. Agad na ipinakalat ng pulisya ang larawan ng suspect sa buong rehiyon ng Bicol at Quezon. Samantala, isang mubaliunit ang kumilos noong gabing iyon patungo sa Atimonan. Sa kanilang paglalakbay, nakatanggap sila ng ulat mula sa isang residente na may isang kahina-hinalang lalaki na natutulog sa isang musala sa gilid ng kalsada malapit sa palengke ng Atimonan. May dalang malaking bag at laging nakatakip ang mukha ng mask. Kinumpirma nito na dumaan niya si Benji doon ilang oras lamang bago dumating ang team. Ngayon, ang pagtugis ay nasa pinakakritikal na yugto. Naniniwala ang pulisya na wala nang maraming lugar na mapagtataguan ang salarin. Bawat terminal, pantalan at daanan sa mga probinsya ay binabantayan na. Ngunit sa gitna ng paghahabol, isang hindi inaasahang ulat ang dumating mula sa ibang direksyon. Isang tao ang nagsabing nakita niya si Benji sa isang murang paupahan sa baybayin ng Atimonan. Noong gabing iyon, agad na nagtungo ang team doon. Tumindi ang tensyon. Alam ng lahat na ang pagtugis na ito ay usapin na lamang ng oras, kung si Benji ba ang makakatakas o ang pulisya ang magsasara sa kaso ng misteryosong sako sa pamamagitan ng isang malaking operasyon. Bandang 11:45 ng gabi, biglang naging maigting ang sitwasyon sa isang murang paupahan sa gilid ng baybayin ng Atimonan. Isang pinagsanib na puwersa mula sa Enferpo at Quezon ang tahimik na gumapang sa makitid na pasilyo patungo sa kwarto bilang 7, kung saan iniulat na nanunuluyan ang isang lalaking hinihinalang si Benji Santos mula pa noong hapon. Ang mga pulis na nakasibilyan ay kumalat sa paligid ng gusali, habang 2 miyembro na may dalang mahahabang baril ang naghanda sa likurang pinto. Bukas pa ang ilaw sa kwarto, senyales na gising pa ang nakatira. Mula sa siwang ng bintana, nakita ang isang lalaking nakasuot ng kulay abong jacket na nakaupo sa gilid ng kama, nakatitig sa kanyang cellphone at paminsan-minsan ay kinakagat ang kuko. Isang malinaw na senyales ng kaba. Target sa loob, positibo, bulong ng isang miyembro. Sa loob ng ilang segundo, malakas na kinalampag ang pinto. Pulis ito, buksan mo ang pinto, sigaw ng isang opisyal. Narinig ang kaguluhan mula sa loob ng kwarto. Kasunod ang tunog ng nabasag na salamin at isang bintanang pilit na binuksan. Walang sinayang na oras, sinipa ng team ang pinto at pumasok. Sinubukan ni Benji na tumakas sa bintana ng banyo sa likuran. Ngunit natigil ang kanyang mga hakbang ng 2 miyembro na ang naghihintay sa labas. Bumagsak siya sa lupa, sinubukang abutin ang isang bato para manlaban, ngunit agad siyang napigilan. "Huwag kang gumalaw! Arestado ka sa salang pagpatay kay Andres Bonifacio," sigaw ng isang opisyal habang pinupusasan ang kanyang mga kamay. Nagkagulo ang mga tao sa paupahan. Naglabasan ang ilang mga bisita habang mabilis na isinara ng mga pulis ang lugar. Mula sa paghahalughog, natagpuan ang isang backpack na naglalaman ng damit, 2 cellphone, isang peking at 9,000 na cash, ang perang hinihinalang ninakaw mula sa biktima. Sa kanyang cellphone, natagpuan ng team ang mga bakas ng mga binurang mensahe tungkol sa plano niyang pagtakas patungong Bicol. Mayroon ding isang contact na may pangalang E-Boss Vicky na hinihinalang tumutulong sa kanya na maghanda ng sasakyan. Sa biyahe pabalik sa Valenzuela, sinubukan ni Benji na manahimik. Ngunit matapos ipakita ng mga investigador ang matitibay na ebidensya, ang key recording, ang mga mensahe sa WhatsApp, at ang kanyang fingerprint sa truck, sa wakas ay yumuko siya at mahinang nagsalita. "Hindi ko po sinasadyang patayin siya, sir. Nagdilim lang po ang paningin ko." Mula sa kanyang pag-amin, nagkita nga sila noong gabing iyon upang pag-usapan ang problema sa pera. Tumanggi si Andres na makipag-ayos at nagbantang isusumbong si Benji sa opisina. Dahil sa pressure at galit, pinalo ni Benji ang ulo ni Andres gamit ang isang maliit na liyabe na nasa loob ng truck. Nataranta siya nang hindi na gumalaw ang biktima, kaya binalot niya ang katawan ni Andres sa isang sako ng pataba at itinapon sa bukid bago tumakas. Ang kaso ay mabilis na nalutas dahil sa pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga rehiyon at sa tulong ng digital forensics.
Nagpahayag ng pasasalamat ang hepe ng Valenzuela Police sa lahat ng sanggay. Ito ay resulta ng mahusay na pagtutulungan. Nahuli ang salarin wala pang isang linggo matapos ang insidente, sabi niya sa isang press conference. Samantala, sa bahay ng pamilya Bonifacio, bumuhos ang mga luha nang dumating ang balita tungkol sa pagkakahuli ng salarin. Nagtipon ang mga residente at nagsindi ng mga kandila sa harap ng bahay bilang tanda ng pakikiramay. Dumating din ang hustisya, sabi ng isang kapitbahay na may namumuong luha sa mata. Ngunit sa likod ng pagkakahuli, may isa pang bagay na tinututukan ang pulisya. Sino si Boss Vicky na binanggit ng salarin na hinihinalang tumulong sa pagtatago at paghahanda ng kanyang pagtakas? Ang bagong lead na ito ay nagbukas ng posibilidad na hindi pa ganap natapos ang kaso. At sa gitna ng malamig na gabi, sa interrogation room ng Valenzuela Police Station, si Benji ay tahimik na nakaupo at nakatulala. Habang ang tunog ng orasan sa dingding ay naging tahimik na saksi sa pagtatapos ng pagtugis na yumanig sa kamay nilaan sa loob ng isang linggo. Kinabukasan matapos mahuli si Benji Santos, abala pa rin ang mga pulis sa Valenzuela Police Station. Nakatuon na ngayon ang mga investigador sa isang pangalan na lumabas mula sa pag-amin ng suspect, Boss Vic. Isang misteryosong tao na sinasabing tumulong kay Benji na tumakas. Mula sa paunang pahayag, inamin ni Benji na nakilala niya si Boss Vic sa pamamagitan ng kapwa niya truck driver. Inilarawan niya ito bilang isang lalaking nasa 40, malaki ang katawan, may puntong Batanggenyo at madalas tumambay sa lugar ng North Harbor sa Tondo. Siya po ang nag-aayos ng mga kargamento na walang papel. Sabi niya, kaya niyang ayusin kahit ano basta may bayad, sabi ni Benji. Nagduda ang pulisya sa pahayag na ito. Lalo na't nitong mga nakaraang buwan, iniimbestigahan na ng Criminal Investigation and Detection Group, CID, ang isang iligal na network ng mga peking kargamento na madalas mamalsipika ng mga dokumento upang pagtakpan ang mga iligal na transaksyon. Lalo na ang pagnanakaw ng mga kargamento at money laundering. Mula sa pag-trace sa cellphone ni Benji, nalaman na matapos niyang itapon ang katawan ni Andres, nakatanggap siya ng 3 tawag mula sa isang hindi kilalang numero na natukoy na pag-aari ng isang T. Victor, residente ng Tondo, Manila. Ang numero ay naging aktibo sa paligid ng terminal kung saan madalas magtipon ang mga driver tuwing gabi. Agad na kumilos ang pulisya. Isang team ang ipinadala sa Tondo upang imbestigahan ang pagkakakilanlan ni Victor. Nang salakayin ang kanyang bahay, wala na ang lalaki. Ngunit natagpuan ang ilang mga peking lisensya, rehistro ng sasakyan, at mga EV, kasama ang isang printer at laminating machine. Hinihinalang ginagamit ito para gumawa ng mga peking dokumento para sa mga taong tumatakas. Sa ibabaw ng mesa, mayroon ding isang piraso ng papel na may nakasulat na pangalan ni Benji at isang maliit na tala, transfer received. Ingat sa Slex. Ang natuklasang ito ay nagpatibay sa hinala na si Boss Vic ay bahagi ng isang mas malaking criminal network. Ayon sa record ng pulisya, nasangkot na siya sa kaso ng pagnanakaw ng truck noong 2021, ngunit nakalusot dahil sa kakulangan ng ebidensya. Samantala, si Benji, na ngayon ay nakakulong sa isang hiwalay na selda, ay nagsimulang magbago ng kilos. Mula sa pagiging tahimik, nagsimula na siyang magkwento ng higit pa. Inutusan lang po ako na ayusin yung pera. Pagkatapos na nangyari, nataranta ako. Si Boss Vic po ang nagsabi na tutulungan niya akong tumakas. Hindi ko po alam na aabot sa ganito, sabi niya na may panginginig sa boses. Ngunit hindi madaling naniwala ang mga investigador. Naniniwala sila na si Boss Vic ay may mahalagang papel sa pagtatakip sa krimen. Posibleng alam na niya ang plano ni Benji mula pa sa simula. Lalo na't mula sa mga transaksyon sa bangko, mayroong transfer ng 5,000 mula sa account ni Benji patungo sa account ni Victor 1 oras matapos huling madetect ang cellphone ni Andres. Sa isang press conference, sinabi ni Colonel Eco Reyes, hindi lang namin nulutasin ang kasong ito ng pagpatay, kundi bubuwagin din namin ang buong network na sangkot. Ito ay hindi lamang personal na paghihiganti, ito ay isang organisadong krimen. Sa kabilang banda, nagsimulang makahinga ng maluwag ang pamilya ni Andres. Kahit hindi pa naghihilom ang sugat sa kanilang puso, marahang nagsalita ang kanyang asawang si Maria sa harap ng kanilang bahay na puno na ngayon ng mga bulaklak. Nagpapasalamat po ako na nahuli na ang salarin.
Pero kung may iba pang tao sa likod nito, gusto kong mahuli rin sila. Hindi namatay ng walang kabuluhan ang asawa ko. Nang hapong iyon, isang pinagsanib na puwersa mula sa Valenzuela Police at SIG ang umalis patungo sa kanluran, may dalang bagong mga file at larawan ng isang wanted na ngayon ay ipinakalat na sa lahat ng istasyon, Victor, alias Boss Vic. Ang tao ngayon ay susi sa huling sagot sa misteryo ng sako sa bukid ng Mikawayan. Nagsimula nang lumubog ang araw, ngunit ang pagtugis ay kasisimula pa lamang. Sa gitna ng ugong ng mga makina ng truck, ang amoy ng pagkakanulo at mga lihim ay nananatili sa hangin. Dahan-dahang bumaba ang gabi sa lugar ng North Harbor sa Tondo, Manila. Ang mga ilaw ay nagsimulang sumindi sa gitna ng mga truck na nakaparada ng magkakatabi. Ang tunog ng mga makina at ang usapan ng mga driver ay lumikha ng isang kakaibang kapaligiran na hindi kailanman natutulog. Dito, ayon sa ilang mga saksi, huling nakita si Boss Vic, ang taong ngayon ay bagong target sa kaso ng misteryosong sako. Isang team mula sa SIG ang dahan-dahang kumilos, nagpapanggap na mga driver ng kargamento. Sinuyod nila ang bawat karenderya at maliit na talyer sa paligid ng terminal kung saan madalas magtipon ang mga driver para magkape at mag-usap tungkol sa mga biyahe. Isa sa mga may-ari ng karenderya, si Aling Sita, ay nagsabing nakita niya ang isang lalaking malaki ang katawan, makapal ang bigote, at nakasuot ng itim na leather jacket na dumating noong nakaraang gabi. Umupo siya sa sulok, mahina ang boses habang may kausap sa telepono. Sabi niya, ligtas na ang gamit, hintayin na lang ang padala mula sa Bulacan, kwento ni Aling Sita. Ang pahayag na iyon ay lalong nagpatibay sa paniniwala ng team na nasa tamang landas sila. Mula sa mga tala ng cellphone, ang huling signal ni Victor ay lumitaw sa paligid ng lugar na iyon bandang 10:14 ng gabi. Ngunit hindi nagtagal na deactivate ang numero. Hinihinala ng pulisya na sinadyang magpalit ng S8 card at sasakyan si Victor upang mawala ang kanyang mga bakas. Sa investigasyon, naging mas komplikado ang sitwasyon. Mula sa mga driver na madalas tumambay sa terminal, lumabas ang mga tsismis na si Boss Vic ay hindi lamang isang ahente ng kargamento, kundi isang tagapamagitan din ng mga iligal na kalakal, mula sa iligal na diesel hanggang sa mga ninakaw na piyesa ng truck. May ilan pang ang nagsasabi na mayroon siyang tiligtas na daan sa buong Luzon na nagpapahintulot sa sinuman na tumakas ng hindi nag-iiwan ng bakas. Samantala, sa headquarters ng Valenzuela Police, natagpuan ng mga investigador ang isang bagong piraso ng palaisipan mula sa laptop ni Benji. Sa loob nito, mayroong isang file ng mga talaan sa pananalapi na naglalaman ng isang listahan ng mga hindi opisyal na transaksyon sa pagitan ng mga driver. Isa sa mga pangalan na paulit-ulit na lumitaw sa talaan ay Vic, padala 3 beses ngayong buwan. Ang halaga ay hindi biro, mahigit 300,000 sa loob ng 3 buwan. Agad na sinundan ng team ang daloy ng pera. Mula sa pakikipag-ugnayan sa Anti-Money Laundering Council, JELISC, nalaman na ang ilan sa mga pondo ay pumasok sa isang account na may pangalang TE, Transport Solutions, isang maliit na negosyo ng kargamento na hindi opisyal na nakarehistro. Ang opisina nito ay nakatala sa isang bakanting bodega sa industrial area ng Valenzuela. Ngunit nang puntahan, matagal nang sarado ang lugar at tanging mga bakas ng truck at mga punit na sako ng pataba ang natira. Lalong lumakas ang hinala na ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa isang biglaang pagpatay, kundi may kaugnayan sa isang iligal na network ng kargamento na gumagamit ng mga truck upang itago ang smuggling. Si Andres, na kilalang tapat at disiplinado, ay posibleng nalaman ito at naging banta sa mga taong nasa likod ng iligal na negosyo. Samantala, patuloy na sinisiyasat si Benji. Unti-unti niyang binuksan ang mga lihim na bumabalot sa kanya. Ayoko po sanang sumali pero pinilit nila ako. Sabi nila, kapag tumanggi ako, hindi na ako makakakuha ng biyahe, sabi niya sa isang bagong recording ng interogasyon. Nang tanungin kung sino ang isila, mahina siyang sumagot, mga tao ni Boss Vic at 2 pang driver na laging nasa pier. Nang marinig iyon, agad na sinuri ng team ang listahan ng mga driver na madalas nasa North Harbor. Mula sa 27 pangalan, 3 ang konektado sa Transport Solutions. Isa sa kanila ay dating nagtrabaho sa parehong kumpanya kung saan nagtatrabaho sina Andres at Benji. Ang investigasyon ay nagbago ng direksyon mula sa isang simpleng pagpatay patungo sa hinala ng isang organisadong krimen.
Agad na nag-utos ang hepe ng pulisya ng pakikipag-ugnayan sa SID at sa National Headquarters. Hindi na ito isang ordinaryong kaso, bubuksan natin ang lahat ng sapin nito, sabi niya. Ngunit sa kabilang banda, patuloy ang paglipas ng oras. Ang mga bakas ni Boss Vic ay lalong lumalabo, at may mga chismis na posibleng nakatawid na siya sa ibang isla gamit ang isang Peking E. Sa malamig na gabi, ang mga miyembro ng SID ay nanatili sa paligid ng North Harbor. Ang hangin mula sa dagat ay nagdala ng amoy ng diesel at matapang na kape. Mula sa malayo, isang tao ang tila nagmamasid sa kanila, isang matangkad na anino na may leather jacket na dahan-dahang naglaho sa likod ng mga truck. Walang nakapansin na si Boss Vic ay maaaring mas malapit kaysa sa kanilang inaakala. Lumalalim na ang gabi at isang manipis na ambon ang nagsimulang bumagsak sa lugar ng North Harbor, nagdaragdag sa madilim at tensyonadong kapaligiran. Ang team ng SIG ay nanatili pa rin sa lugar, nagpapanggap ng mga driver at mekaniko upang hintayin ang paglitaw ng taong matagal ng isang anino lamang, si Boss Vic. Bandang 1:27 ng madaling araw, isang dilaw na truck ang huminto sa dulo ng terminal. Bumaba ang driver at nakipag-usap ng sandali sa nagtitinda sa isang karenderya. Mula sa malayo, napansin ng isa sa mga miyembro ng team, si Police Corporal Anjar, ang kilos ng isang malaking lalaki na bumaba mula sa likod ng truck. Tugma ang mga katangian, itim na leather jacket, kupas na maong, at makapal na bigote. Ang mukha ay kapareho ng nasa wanted poster. Hindi agad kumilos ang mga operatiba. Hinintay nila hanggang sa maglakad ang lalaki patungo sa karenderya sa sulok. Umupo siyang mag-isa, nagsindi ng sigarilyo, at naglabas ng lumang cellphone. Mula sa malayo, na-detect ng digital team ng pulisya ang isang text message na ipinadala sa isang hindi kilalang numero sa labas ng lungsod na mailaman, ligtas na ang gamit. Mag-text kapag handa na ang karga. Ang signal na iyon ang naging unang patunay na si Boss Vic ay nagpapatuloy pa rin sa kanyang iligal na operasyon. Agad na ipinadala ng team ang coordinates sa headquarters at naghanda para sa pag-aresto. Ngunit bago pa sila makakilos, dalawa pang lalaki ang lumabas mula sa isang lumang talyer sa likod ng terminal at lumapit sa mesa ni Vic. Mula sa pagmamasid, mukhang seryoso ang kanilang pinag-uusapan. Ibinigay ng isa sa kanila ang isang makapal na sobre na isinuksok sa ilalim ng mesa at kinuha ang isang susi ng truck mula sa bulsa ni Vic. Hinihinalang ito ay isang transaksyon ng iligal na kargamento. Tumindi ang tensyon. Ang team na nagtatago sa likod ng mga truck ay nagsimulang gumalaw palapit. Ngunit bago pa nila maisara ang distansya, biglang napansin ng isa sa mga lalaki ang isang kihis camera ng pulisya na ikinabit sa isang post ilang oras na ang nakalipas. Mabilis siyang bumulong kay Vic at walang pag-aalinlangan, tumayo silang tatlo at tumakbo patungo sa isang makitid na eskinita sa likod ng karenderya. Galaw! Hulihin sila, utos ni Major Santos sa radyo. Sa isang iglap, ang terminal ay naging isang lugar ng habulan. Walang sirena ang ginamit, tanging ang tunog ng mga yabag sa basang aspalto. Si Vic ang nanguna sa pagtakbo, tinabig ang ilang mga lumang gulong at umakyat sa isang bakal na bakod patungo sa parkingan ng mga container. Ngunit sa dilim at ulan, bumagal ang kanyang mga hakbang. Nadulas siya sa langis at muntik ng matumba. Samantala, ang dalawang kasama niya ay nagawang umakyat sa isang truck at tumalon patungo sa pangunahing kalsada, kung saan nakatakas sila sakay ng isang motorsiklong naghihintay. Patuloy na tumakbo si Vic patungo sa isang bakanting bodega sa dulo ng terminal. Mula sa kanyang jacket, naglabas siya ng isang maliit na patalim. "Huwag kayong lalapit, ayokong bumalik sa kulungan," sigaw niya nang simulang palibutan siya ng mga pulis. Sinubukan siyang kausapin ni Corporal Anjar. "Vic, ibaba mo iyang kutsilyo. Tapos na to, tumakas na ang mga kasama mo, mag-isa ka na lang." Ngunit umatras si Vic, ang likod niya ay nakasandal sa kinakalawang na pinto ng bodega. Kumidlat sa malayo. Sa isang iglap, malinaw na nakita ang kanyang mukha, maputla, basa, at puno ng takot. Pagkatapos may narinig mula sa loob ng bodega. Ang tunog ng dahan-dahang pagbukas ng isang metal na pinto, na tila may ibang tao sa loob. Nagkatinginan ang mga pulis. Walang ulat na may ibang tao sa lugar na iyon. Dahan-dahang itinutok ng isang miyembro ang kanyang flashlight sa direksyon ng tunog.
Nang tamaan ng ilaw ang siwang ng pinto, nakita ang anino ng dalawang lalaki na nakatayo sa loob. Napalingon si Vic, naging tensyonado ang kanyang mukha. Huwag niyong buksan yan, mahina niyang sabi, nanginginig ang boses. Ngunit bago pa man may makakilos, dahan-dahang bumukas ang kinakalawang na pinto. Ang dalawang misteryosong tao sa loob ay nagsimulang lumabas. At sa isang sandali, lahat ay natigilan, napako sa pagitan ng takot at pagtataka, habang pinapanood ang mga taong lumabas mula sa kadiliman ng bodega noong gabing iyon. Lalong lumakas ang buhos ng ulan sa bubong ng kinakalawang na bodega. Ang mga ilaw sa paligid ng terminal ay kumikislap, ang ilan ay namatay dahil sa problema sa kuryente. Ang malabong ilaw mula sa mga flashlight ng pulisya ay tumama sa dalawang tao na dahan-dahang lumalabas mula sa bodega, dahilan upang mapatigil ang lahat ng operatiba. Ang unang lalaki ay nasa 35 taong gulang, may mahabang buhok, at nakasuot ng itim na jacket na may logo ng isang maliit na kumpanya ng kargamento. Sa kanyang kamay, may dala siyang isang malaking itim na maleta na mukhang mabigat. Ang pangalawa naman ay mas matanda, payat ngunit matalas ang tingin. At ang nakakagulat, nakasuot siya ng reflective vest na may nakasulat na Warehouse Supervisor mula sa kumpanyang pinagtatrabahuan ni na Andres at Benji. Huwag kayong bumaril, kukunin lang namin ang gamit namin, sabi ng payat na lalaki. Ngunit sa kanyang mga mata, makikita ang takot na maihalong pagkaalam na alam na ng pulisya ang lahat. Tiningnan sila ni Boss Vic na maihalong pagkalito at galit. Anong ginagawa niyo rito? Sabi ko magtago kayo, hindi bumalik, sigaw niya. Ngunit malamig na sumagot ang lalaking may mahabang buhok, wala kaming pagpipilian, Vic. Nasa iyo pa ang mga dokumento. Kapag nakuha yan ng pulis, tapos tayong lahat. Naging tensyonado ang sitwasyon. Sigurado na ngayon ang SID team na hindi lamang isang wanted ang kanilang kaharap, kundi 3 miyembro ng parehong iligal na network. Mula sa itim na maleta, naamoy ng mga operatiba ang matapang na amoy ng diesel na maihalong langis. Senyales na ang laman nito ay hindi lamang pera o dokumento. Itinaas ni Major Santos ang kanyang kamay. 2 miyembro ang dahan-dahang gumapang mula sa kanan, habang ang 2 pa ay nagsara sa likurang daan ng bodega. Ilagay niyo ang maleta ngayon, mariin niyang utos. Ngunit ang utos na iyon ay sinagot ng pagkasindak. Inihagis ng lalaking may mahabang buhok ang maleta patungo sa mga pulis at sinubukang tumakas, habang itinulak naman ng payat na lalaki si Vic para sumama sa pagtakas. Sa gitna ng kaguluhan, bumagsak ang maleta sa sahig at bahagyang bumukas. Mula sa loob, nagkalat ang mga lumang pera, mga peking delivery receipt, at ilang mga flash drive. Nang makita iyon, napagtanto ng mga operatiba na ang maleta ay ang sentro ng iligal na datos ng kanilang network. Si Boss Vic, na ngayon ay napapaligiran, ay tila ng hina. Tiningnan niya ang maleta at sumigaw sa desperasyon, kasalanan niya lahat to. Si Andres ang nag-leak ng lahat ng to sa opisina. Kaya ako, hindi niya natapos ang sasabihin ng isang putok ng babala ang umalingaungaw. Napayuko ang lahat. 2 miyembro ng SIG ang matagumpay na nakadagan sa lalaking may mahabang buhok. Sinubukang manlaban ng payat na lalaki, ngunit agad siyang napigilan. Si Boss Vic ay napasandal sa pader, nanginginig ang mga kamay at nahulog ang kanyang patalim. Tapos na, Vic. Hindi ka na makakatakas, malamig na sabi ni Major Santos. Yumuko si Vic. Si Andres, driver lang siya. Wala siyang alam. Pero nang sabihin niyang magsusumbong siya sa pulis, inutusan nila akong ayusin. Sabi nila, takutin lang. Hindi aabot sa ganito. Nagkatinginan ang mga operatiba. Lahat ay naging malinaw. Naging biktima si Andres dahil nalaman niya ang krimen na kinasasangkutan ng mga truck para mag-transport ng mga iligal na kargamento, kabilang ang mga nakauna piyesa. Sa wakas ay pinusasan si Boss Vic. Mula sa paghahalughog sa bodega, natagpuan ang 3 truck na walang plaka, 12 ng peking dokumento, at mga kagamitan sa pamimekinanggi. Nang suriin ang mga datos sa flash drive, nabunyag na ang network ay 2 taon nang nag-ooperate. Ngunit ang pinakakagulat-gulat na katotohanan ay lumabas nang suriin ang datos sa headquarters. Sa mga talaan ng transaksyon, may pangalan ng isang mataas na logistics manager mula sa opisyal na kumpanyang pinagtatrabahuan ni Andres, ang taong itinuturing na malinis at maimpluwensya sa industriya.
Siya ang tinukoy ni Vic bilang ang big boss na nag-aayos ng lahat. At mula sa pag-amin na iyon, napagtanto ng mga investigador na ang pagtugis ay papasok pa lamang sa isang mas malalim at mapanganib na yugto. Nagsimula nang sumikat ang araw sa silangan. Tumila na ang ulan, nag-iwan ng mga sanaw ng tubig sa paligid ng terminal na ngayon ay puno na ng police line. Ang malalaking truck ay tahimik na nakaparada, mga piping saksi sa pagbubunyag ng isang krimen na matagal nang nakatago sa likod ng ingay ng gabi. Sina Boss Vic at ang dalawa niyang kasamahan ay dinala sa headquarters ng SID na nakaposas. Maputla ang kanilang mga mukha, malungkot ang mga mata, na para bang napagtanto na ang buong illegal na network na kanilang binuo ay gumuho sa isang gabi. Sa loob ng sasakyan, paulit-ulit na yumuyuko si Vic, paminsan-minsan ay tinitingnan ang nanginginig niyang mga kamay. Sa headquarters, sinuri ng mga investigador ang laman ng itim na maleta na naging pangunahing ebidensya. Daan-daang lumang pera, mga peking dokumento, at mga flash drive na naglalaman ng datos ng iligal na transaksyon ay nagpakita na ang network ay kinasasangkutan ng maraming driver at ilang mga opisyal sa loob ng mga kumpanya ng kargamento. Ito ay hindi lamang isang kaso ng pagpatay, ito ay isang malaking sindikato na nagtatago ng iligal na negosyo sa likod ng opisyal na paghahatid, sabi ni Colonel Eco Reyes sa isang press conference. Ang motibo sa pagpatay kay Andres Bonifacio ay malinaw. Nalaman niya ang krimeng ito at tumangging pagtakpan ito. Nagulat ang publiko sa pahayag na iyon. Ang kaso ng misteryosong sako na sa simula ay inakalang isang lokal na insidente ay naging isang pagbubunyag ng isang criminal network. Ang pangalan ni Andres Bonifacio ay naging simbolo ng katapatan ng isang maliit na manggagawa na naglakas loob na labanan ang katiwalian. Samantala, sa tahanan ng pamilya Bonifacio sa Valenzuela, napuno ng emosyon ang paligid. Si Maria ay nakatayo sa harap ng larawan ng kanyang asawa. Dahan-dahang tumulo ang kanyang mga luha nang marinig niya ang balita na nahuli na ang mga salarin at ang mga utak sa likod nito. Masyado niya kaming maagang iniwan, marahan niyang sabi. Pero dumating din ang katotohanan. Ilang araw pa, opisyal nang isinara ang bodega sa North Harbor. Ang mga truck na ginamit sa krimen ay naging mga ebidensya na ngayon. Nakahinga ng maluwag ang komunidad, kahit may takot pa rin sa kung gaano kadali maaaring magtago ang krimen sa gitna ng pang-araw-araw na buhay. Si Boss Vic, sa kanyang huling pag-amin, ay nagsabi ng isang pangungusap bago ilipat sa pambansang bilangguan. Kung nanahimik lang sana si Andres, hindi sana mangyayari ang lahat ng to, pero siguro, tadhana niya talagang buksan ang lahat. At sa pangungusap na iyon, ang kwentong nagsimula sa isang sako sa isang tahimik na bukid ay sa wakas ay umabot sa sukdulan, na nagbunyag sa madilim na panig ng mundo ng kargamento na hindi kailanman nabigyan ng pansin. Ang kamay nilaan na minsang nagimbal ay dahan-dahang bumalik sa normalidad. Ngunit ang kwento ni Andres Bonifacio ay mananatiling buhay sa alaala ng marami. Isang kwento tungkol sa katapatan na pinatahimik, ngunit bumangon upang ibunyag ang kabulukan, kahit na pagkatapos kunin ang kanyang buhay.